Sinubukan kong ibangon ang katawan ko mula sa hospital bed. Medyo nahirapan ako dahil sa bakal na nasa likod ko pero okay na rin ito dahil nakakatulong naman ito upanch, hindi lunmiko ang likod ko at manakit ang fracture ko. Mas mapapadali na siguro ang paggaling ko nito ngayon. Umayos ako ng pagkakaupo sa kama. Napalingon naman akong bigla sa pinto nitong silid na kinaroroonan ko nang bigla itong bumukas. At nagulat ako nang bumungad doon si Adam at ang baby niyang si Junior. Mommy! Junior! Mabilis siyang tumakbo palapit sa akin habang may bitbit na mga bulaklak. Si Adam naman ay may napakalawak na pagkakangiti habang lumalapit na rin sa amin. May isang basket naman siya ng mga prutas na bitbit. Mommy, for you po. Flowers for you. Iniabot sa akin ni Vicky ang dala niyang pumpon ng mga bulaklak. Aw, ang sweet mo naman. Nag-abala ka pa talaga para dito. Slia ang nakaisip niyan, saad naman ni Adam habang ipinapatong sa mesa ang basket ng prutas niyang dala. Talaga? Ang galing mo naman. I miss you, Mommy. I miss you too. Humaba ang nguso niya sa akin na tila gusto niyang humalik kaya naman pinilit ko ring makayukod sa kanya. Humalik siya sa pisngi ko at ganon din ako sa noo niya. Ang sweet mo talaga. Teka, paano niyo nalaman na narito ako? Inakita niyo ba si Cloud sa labas? Kaagad ko ring binalingan si Adam. Umaga na kasi at buhat kagabi simula noong lumabas si Cloud, ay hindi pa rin siya bumabalik hanggang ngayon. Didn't see him outside. I called your phone, pero mild ang sumagot sa akin at sinabing isinugod ka kagabi dito sa hospital. Oh, paano naman nakuha ng mga maid ang phone ko? Nasa loob yon, Envy's boss. Pumasok siguro sila sa loob o marahil dinala nila doon si Crystal dahil umaga na ngayon. What happened? Elif, did you rush here? Lumala ba ang fracture mo sa likod? Can't see your back. Oo, okay naman na. Sinuotan nila ako ng spinal brace kaya hindi ko na maigalaw ang likod ko ngayon. Medyo napuwersa lang kagabi na puwersa saan? Sa ano? Napahinto ako. Hindi ko malaman ang isasagot ko. Hindi ko naman pwedeng sabihin yung ginawa ni Cloud sa akin kagabi kibibigla ko lang nabuhat si Crystal. Nakalimutan ko na may fracture nga pala ako, kaya ayon. Mabigat na kasi yung batang iyon at malusog, hindi siya sumagot. Lumalim ang pagtitig niya sa akin na tila at inaarok ang nilalaman ng isipan ko ngayon. Is he hurting you? No, hindi. Hindi talaga. Paulit-ulit akong umiling sa kanya. Muli siyang natahimik. Hindi nagbago ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Bakit ka nga pala napatawag? May balita na ba sa kapatid mo? Umuwi siya kahapon sa parents namin. Talaga? Nagulat naman ako sa sinabi niyang yon. Nagkausap ba kayo, Zero? Anong sabi niya? Babalkan na ba niya, The Cloud? Mr. Baker, what the hell are you doing here? Bigla kaming napalingon sa pinto at nabungaran namin doon ang pagpasok ni Cloud. May bitbit siyang backpack. Napakadilim ng anyo niya habang nakatitig kay Adam. Si Adam naman ay humarap sa kanya, just visiting Roxy. There's nothing wrong with that, is there? Roxy. Sarkastikong tumawa si Cloud, ako naman ay napangiti sa palayaw na ibinigay sa akin ni Adam. Naalala ko lang yung mga naging classmate ko noon. Yan din ang itinatawag nila sa akin noon. Lumingon ako kay Cloud at naabutan ko ang matalim niyang pagtitig sa akin. Kaagad kong inihinto ang pagngiti ko at umiwas ng tingin sa kanya. Then, you can leave now. I'll take her home now, si Cloud, umuwi na raw si Athena. Makakabalik na siya sa iyo, kaagad kong sabi sa kanya habang naglalakad na siya palapit sa akin. Bigla naman siyang huminto at mukhang natigilan. Nagbagong bigla ang reaksyon ng kanyang mukha. She's at home now. I advised her to come back to you as soon as possible, dagdag naman ni Adam. Ngunit nandoon ang kakaiba niyang pagtitig kay Cloud at munting ngiti na sumisilay ngayon sa mga labi niya. Hindi nakasagot si Cloud. Lumingon siyang muli sa akin at tunmitig. Ninisyan ko siya at pinalis ang lahat ng pagkadismayang nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Matutuloy na ang kasal niyo, ani ko sa kanya.
Ngunit napansin ko ang unti-unting pagkuyom ng mga kamao niya at mahinang paggalaw ng panga niya habang nananatiling nakatitig sa akin. Ano bang reaksyon niyan? Hindi ba siya masaya? Nakabalik na ang babaeng pinakamamahal niya. Yun lang naman ang gusto niya, hindi ba dalawa muli siyang bumaling kay Adam? Yeh! Mag-uusap kaming dalawa at aayusin namin ang nangyaring gulo, anya dito bago niya ipinagpatuloy ang paglapit sa akin. Sana naaalala mo pa ang naging usapan nating dalawa about Roxanne. Kukunin ko sila sa iyo sa oras na bumalik na sa iyo ang kapatid ko. Muling bumilik ang madilim na anyo ni Cloud sa sinabing yon ni Adam mula sa likuran niya. Nilingon niya itong muli. I hope you still remember what he answered you that night. I'll think about it. You can't keep Roxanne and her daughter locked up in your house, Mr. De La Vega. I'll help her file case against you when have the chance. You can't do that, don't dare me. You don't know what I can do. Let's go, Adam, tawag na niya sa kanyang anak. Bye-bye, Mommy. Balik po kami. Muling humuso sa akin si Adam. Yumukod naman ako sa kanya hanggang sa maabot na niya ng pisngi. Ingat kayo. Salamat sa bulaklak. I love you po. Tuluyan na siyang tumakbo palapit sa daddy niya. Binigyan muna ng isang maanghang na ngiti ni Adam si Cloud, bago silang tuluyang lumabas ng pinto. Ha? Mommy? You let the child call you mommy. Really? Is he your child? Kaagad na kastigo sa akin ni Cloud. Pati talaga bata pinapatulan mo. Napapailing na lamang ako sa kanya. Because it's AUEG inappropriate. Really? Maybe you really have the plan to stick with that asshole, don't you? Huwag mo nga silang tawagin ng ganyan. Wala ka naman na sigurong karapatan pa sa personal kong buhay. Wala kang karapatan kung anuman ang gusto kong gawin sa sarili ko. Crystal lang ang anak mo sa akin. Ngayon, babalik na si Athena. Magiging maayos na ang buhay mo. Huwag kang mag-alala, yung nangyari sa atin kagabi, wala lang din iyon sa akin, Sir Cloud. Ipinagdiinan ko ang pagtawag ko sa kanya ng Sir Cloud. Binayaran ko lang din yung pagkakamaling nagawa ko. Pangako, hinding-hindi ito malalaman ni Emma Athena. Hindi siya nakasagot at nanatili lamang nakatitig sa akin. May emosyong dumaan sa mga mata niya, ngunit kaagad din itong naglaho. Okay na ako. Pwede na tayong lumabas. Pagkasunduan na lang natin ang tungkol kay Crystal. Hindi ko naman siya ipagdadamot salyo, hinawi ko na ang kumot at marahang bumaba ng hospital bed. Hindi pa rin siya nagsalita, ngunit kamuntik na akong mapatalon sa gulat nang bigla na lamang niyang sinuntok ng malakas ang pader sa ulunan ng kama. Napasapo akong bigla sa dibdib ko. Ano bang nangyayari sa kanya? Change your clothes. Ako ang kumuha ng mga yan sa bahay para sa'yo, napalingon ako sa kanya sa sinabi niyang yon. Inilalabas na niya mula sa backpack niyang dala ang ilang piraso ng damit. Napansin kong iba na rin pala ang damit na suot niya ngayon. Hindi na ang robe. Umalis lang ako sandali, may nakasalisi na kaagad, bubulong-bulong pa niya habang padabog na niyang isinasara ang zipper ng bag niya. Pabalya pa niya itong inihagis sa kama. Nag-abala ka pa, sagot ko naman sa kanya. Ininspeksyon ko ang mga damit na dala niya. Siya kaya ang kumuha ng mga ito sa Durabox namin? Don't you have a brain? Can you go home looking like a fool like that? Di salamat, kaagad niya akong sinamaan ng tingin. Inisnab ko na lamang siya bago dinala ang mga damit sa loob ng banyo, kailangan pa talaga niyang sabihin na siya ang kumuha ng mga ito para sa akin. Natural, siya din naman ang may kagagawan kung bakit naririto ako ngayon sa hospital. Ang lagay, utang na loob ko pa ito sa kanya, mabilis kong ikinandado ang pinto ng banyo at isinabit ang mga damit ko sa isang hanger na naririto. Hinubad ko ang hospital gown na suot ko bago ko kinuhang muli ang mga pamalit kong damit. Ngunit nagtaka ako dahil wala itong kasamang underwear. Wait, nasaan ang panty at bra? Hindi kaya naiwan pa sa bag niya? Muli kong binuksan ang pinto at sumilip sa labas. Nakita kong nakaupo sa gilid ng kama si Cloud at abala sa hawak niyang phone. Nakabusangot pa rin ang mukha niya. Si Cloud, may dala ka bang underwear ko? Dalawa malakas kong tanong sa kanya. Nilingon niya rin naman ako, ngunit hindi siya sumagot. Inabot niyang muli ang bag niyang malapit lang naman sa kanya, at muling binuksan ang zipper nito. Kinalkal niya ang loob niyon hanggang sa maglabas siya mula doon ng isang kulay pulang panty.
Kulay pula talaga. Lumapit siya sa akin habang ibinubukan niya ito. Napanganga naman ako sa ginawa niya. Huwag mo nang iladlad. Mumisi siya bago niya ito iniabot sa akin. Pahiklas ko naman itong inagawan mula sa kanya. Pilit kong itinatago ang katawan ko sa likod ng pinto dahil nakahubad na ako. Tanging brace lang ang suot ko sa likod ko. Inasaan ang bra? Nagsusuot ka ba noon? Siyempre, nagsusuot ako noon. Akala ko kasi hindi. You slept in my room without a bra. Sure you meant not to wear one for me. Mas lalo pa akong napanganga sa mga sinabi niya. Ang kapal din naman ng mukha mo. Hindi naman talaga ako nagsusuot ng bra sa tuwing natutulog. At sa bus dapat ako matutulog noon ang gabing iyon at hindi sa kwarto mo. Pinilit mo lang ako. Kalanta pinilit. Wala yata akong maalala. Tinakot mo ko, di ba? How did this scare you? Wala akong matandaan na ginawa yan. What the Ang galing mo din namang magdene. Ibigay mo na lang sa akin ang bra ko. Wala akong dala dahil ang alam ko hindi ka nagsusuot noon. Wala ka rin namang dede. Kaagad na niya akong tinalikuran at muling bumalik sa kama. Ako naman ay naiwang tulala sa likod ng pinto, walang dede. Kaya pala sarap na sarap ka sa paglamas at pagsipsip ng mga iihi ko. Pabalya kong isinarang muli ang pinto ng banyo sa sobrang inis ko sa kanya. Kung pwede lang nasakalin siya hanggang sa hindi na siya makahinga ay ginawa ko na. Napahinto naman ako nang marinig ko ang malutong niyang pagtawa mula sa labas. Sira ulo talaga. Iba na naman ang sapak niya ngayon. Wala akong choice kundi ang isuot na lamang kung anuman ang mga naririto. Inuna kong isuot ang blouse ko, ngunit pagdating sa mga pang-ibaba ko, ay napahinto ako nang hindi ko na ito magawang isuot, hindi ako makayuko. Nararamdaman ko ang pananakit ng likod ko kapag pinipilit ko at kahit maisuot na akong brace sa likod ko, ano ba naman iyan? Halos maiyak na ako at mapapadyak sa sahig sa sobrang frustration. Bakit naman kasi ito ang dinala niya sa akin? Marami naman akong dress doon. Sana yun na lang ang dinala niya at hindi ang pantalon na pantulog na to. Paano ko ngayon ito maisusuot? Nananadya nga talaga yata ang lalaking bakulaw na to. Sinubukan ko pa ring yumuko, ngunit mas lalo lamang nadaragdagan ang pananakit ng likod ko. Claudie, hindi ko na napigilan pang sumigaw sa sobrang inis, galit at kung ano-ano pang nararamdaman ko. Hey, Roxanne! What happened? Boses naman ni Claude ang narinig ko mula sa labas ng pinto, kasunod ang malalakas niyang mga pagkatok. Baby, open this door. Inabot ko ang doorknob nito at pinihit. Kaagad din namang tumulak papasok ang pinto at bumungad siya sa labas na puno ng pag-aalala, nakasandal naman ako sa malamig na tiles nitong banyo at kasalukuyan ng umiiyak. What happened? Nadulas ka ba? Nasaktan ka ba? Kaagad siyang lumapit sa akin at ininspeksyon ang katawan ko. Hindi ko mausuot Bakit ba kasi ito dinala mo? Inihampas ko sa mukha niya ang pantalon ko at panty ko. Hanggang sa mabitawan ko ito at mga laglag ito sa sahig. Napahinto naman siya at taimtim na napatitig sa akin. Bumuntong hininga din siya ng malalim. Akala ko naman kung napaano ka na. Hindi ko nga maisuot. Sana kasi dress ang dinala mo. Inis kong pinunasan ang mga luha ko sa pisngi. Ikaw ang hindi naglilsip. Kung makalyak ka, parang ang laki ng problema mo, malaki talaga ang problema ko simula noong dumating ka sa buhay ko. Ako ba hindi? You don't even know how much you're messing up my life and world right now. Sigaw niya rin sa mukha ko habang matalim ang pagkakatitig sa akin. Kaya huwag kang umarte diyan na ikaw lang ang nahihirapan. Hindi naman ako nakasagot. Yumuko siya sa harapan ko at dinampot sa sahig ang mga nalaglag kong mga damit. Muli namang umagos ang mga luha ko sa pisngi. Tinakpan ko ang isikong nakalantad ngayon sa harapan niya. Your foot, tian niya habang hawak na niya ang underwear ko at handa na niyang ipasuot sa akin. Wala na rin akong nagawa kundi ang itaas na rin ang mga paa ko at hayaan siyang isuot ito sa akin. Itinaas niya ito sa mga hita ko at ako na ang siyang nag-ayos nito. Isinunod naman niya ang pantalon ko. Salamat, nakayuko kong saad sa kanya. Muli kong pinunasan ang pagtulo ng ilang butil kong luha sa pisngi ko. Tumayo na siyang muli sa harapan ko, muli siyang bumuntong hininga ng malalim. Okay.
I'll accept whatever you order me to do now while you're injured since that's the reason why your fracture got worse. Kahit ano. Puwera na lang sa pananatili niyo ni Crystal sa loob ng silid ko. Doon lang kayo. That's my deal ano. Napahinto ako sa mga sinabi niya. Let's go. We're going home, kaagad na rin siyang lumabas ng banyo. Ako naman ay naiwan pa ring tulala sa kinasasandalan kong tiles. Ano daw? So, ako naman ngayon ang boss niya, ganun ba? May sapak talaga siya. Paiba-iba ang utak. Pero bigla rin akong napangisip big sabihin lang pagkakataon ko na. Ako naman ngayon. Kahit an pala ha. Humanda ka lang sa akin, Cloud de la Vega. Pagdating ng mansion ni Claude ay doon na nga niya ako idiniretso sa ikalawang palapag sa loob mismo ng kwarto niya. Gusto pa niya sana akong buhatin simula sa pagbaba ng kotse papasok sa loob ng bahay, ngunit hindi na ako pumayag. Dahil sa tingin ko ay magagalaw niya lang ang fracture ko, sa oras na dumapo na ang mga braso niya sa likod ko, kahit pa ba maisuot akong brace. Mas masasaktan lang ako. Nanay, galing ka na po. Sakit pa likod mo. Ano po to? Tigas. Hindi magkamayaw ang anak ko sa pagtatanong sa akin at pag-iinspeksyon sa katawan ko. Kasalukuyan na kami ngayong naririto sa kama. Ang daddy naman niya ay naghubad na ng polo niya, ngunit taimtim namang nakatitig sa akin. Nakikita ko na naman ang mga namumutok niyang abis sa tiyan niya at mapipintog niyang mga muscle sa braso at dibdib. Hindi pa gaanong magaling si nanay pero malapit na akong gumaling, anak. Alalay ni nanay ang nasa likod ko. Gamot mo po yan, nanay? Parang ganon na rin para hindi na masaktan si nanay. Kumusta ka dito? Hinanap mo ba si nanay? Opo. Iwan niyo ko ni daddy eh. Sorry, anak. Namiss mo ba si nanay? Opo. Napangiti ako nang bigla niya akong niyakap at hinalikan sa pisngi. Namiss ka din ni nanay, sobra. Niyakap ko rin siya ng mahigpit at pinaghahalikan sa pisngi. Kumain ka na ba, Crystal? Pinakain ka ba nila? Tanong naman ni Cloud sa kanya. Lumapit na rin siya sa kama at naupo sa kabilang side nito. Inilahad niya ang mga braso niya sa anak namin. Opo. Pinakain po ako ni Tata Lor, Daddy. Lumapit din naman sa kanya si Crystal. Yumakap ito at humalik din sa pisngi niya si Daddy ba, hindi mo ba na-miss? May paglalambing niyang tanong sa anak namin, miss po kita, Daddy, akala ko ba umuwi ka kanina dito dahil kumuha ka ng mga damit ko? Hindi ba kayo nagkita ni Crystal kanina? Kaagad kong tanong sa kanya. Nagkita kami kanina. Really? Can't she miss me for even just 1 hour of SV absence? Napangiwi na lamang ako at hindi na sumagot pa. Naman. Napalingon kami sa pinto nang may mararahang katok kaming narinig mula doon. Sir, nandito na po ang pagkain nyo. Boses ni Olga ang narinig namin mula sa labas, come in, sagot din naman ni Cloud habang yakap niya pa rin si Crystal. Segundo lang ay bumukas in ang pinto at bumungad si Olga na may tulak na serving cart. Tata Olga. Dito na po si nanay. Lapit na po siya gumaling kaagad namang sigaw ni Crystal sa kanya, kumalas siya mula sa pagkakayakap ng daddy niya at mabilis na bumaba ng kama. Careful, ani Cloud naman sa kanya habang inaalalayan siya. Na, bebe. Gagaling na talaga si nanay, magiliw na sagot din naman sa kanya ni Olga habang itinutulak na niya papasok dito sa loob ang serving cart. No po yan, Tata Olga. Wow, pagkain, napabulala si Crystal habang pinagmamasdan ang mga laman ng cart. Litsan, mukhang gutom na naman ang bebe namin Kakakain mo lang, di ba? Gutom pa ako, Kakain pa ako. Nako, ikaw talaga. Wala na nga yatang paglagyan dyan sa tiyan mo, Saan ko po ito ilalagay, sir? Dito na lang po ba? Dinala ni Olga ang serving cart sa lugar kung saan naroroon ang mini table at couch. Tumingin din siya sa akin at napansin ko ang sinusupil niyang mga ngiti sa mga labi niya, mukhang kinikilig na ewan na naman siya. Dito na lang sa kama. Sagot din naman sa kanya ni Cloud nang hindi kumikilos mula sa pagkakaupo niya sa gilid ng kama. Ako naman ay naririto sa kabilang bahagi, gutom pa ako, Tata Olga. Daddy, kain pati ko. Mabilis na lumapit si Crystal sa ama niya at nag-uungot sa harapan nito, gusto ko pakain Oh, sige na. Susubuan ka ni Daddy.
Yee! Sarap po ulam eh. Naglulukso naman sa sobrang tuwa ang bata, kahit na nalaki pa ang tiyan niya sa kabusugan. Baka naman sumakit na ang tiyan mo sa sobrang busog. Anak, ani ko naman sa kanya, isa na lang, nanay. Gusto ko po yung karne eh. Okay, pero kaunti na lang. Mamaya na lang ulit. Opo. Unti lang. Napangiti na lamang ako habang pinagmamasdan siya. Lalabas na po ako, sir. Tawag na lang po kayo kung may kailangan pa po kayo. Paalam na rin ni Olga sa boss niya, tanging tango na lang ang isinagot sa kanya ni Cloud. Lumingon din sa akin si Olga at mumiti ng pagkatamis-tamis na para na namang kinikilig ang tumbong. Sige po, at Roxanne. Binigyan niya pa ako ng kakaibang tingin bago siya tuluyang tumalikod at lumabas ng pinto. Yung tingin na may halong panunukso. CSA, ano naman ang nakakaklig sa pinaggagawa nitong siraulo nilang amo sa amin? Mukhang nangangailangan na nga yata ito ng espesyalista sa utak. Inayos ni Claude ang isang tray sa ibabaw ng kama at isa negatibo, isa sa nanyang inilapag doon ang mga pagkain mula cart. Biglang namilog ang mga mata ko nang bumungad sa akin ang isang buong ulo ng lechong baboy na may tangay pang mansanas sa bibig. What? Lechon talaga? May fiesta ba? Kaya naman pala sarap na sarap si Crystal sa pagkain kanina at hindi pa rin matigil hanggang ngayon. Lechon pala ang ulam, woo. Sarap yan, Daddy. Kain ako niyan kanina eh. Tuwang-tuwa na naman ang bata at mukhang hindi na naman makapaghintay pa na makakain muli. Masarap talaga to, gutom na rin si Daddy. Anak, baka maimpatso ka na niyan. Let's just make her drink water first so she won't be able to eat much of it, sagot naman ng ama niya. Napataas bigla ang kilay ko. Magandang ideya ngayon. Buti naman nakakaisip pa pala siya ng matino. Ganon na nga muna ang pinagawa niya kay Crystal bago niya ito sinubuan ng pagkain. Matapos ay siya naman ang sumunod na sumubo sa sarili niya, natigilan naman ako nang ma-realize kung wala akong plato sa harapan ko. Hindi niya ako binigyan at hindi niya rin ako inaalok pa. Napanganga ako habang tinatanaw ang serving cat. Nakita ko na may extra pa doong plato at mga kubyertos at hindi man lang niya yon ibinigay sa akin. Umusod ako papalapit sa kanila dahil masyado akong malayo. Si Crystal naman ay nakakandong sa kanya, pipwede, pakiabot ng plato, ani ko sa kanya ngunit hindi niya ako pinansin. Ipinagpatuloy niya ang pagkutsara sa kanin na nasa plato niya. Pumilas din siya ng kapirasong lechon sa ulo ng baboy bago niya ito isinama sa kutsarang may kanin. Humarap siya sa akin at iniumang sa akin ang kutsara. Nagulat naman ako at napahinto. Napatitig ako sa pagkain at sa kanya. Ano yan? Sinusubuan ka. You're sick, aren't you? Ha? Wala pa naman akong inuutos sa'yo, Baka lang kasi gusto mo ring magpasubo. Likod ko lang ang may diferensya at hindi ang mga kamay ko. Okay. Ayaw mo, di wag. Akala ko isasama mo ito sa mga iutos mo sa akin. Napahinto naman ako at napaisip bigla sa sinabi niya. Ang pagsiserbisyo niya sa akin. Kailangan ko yata munang pag-isipan kung ano-ano yung mga iutos ko sa kanya. Baka kasi sa huli, ako pala yung biglang mahulog. Sise, ilabot mo na lang sa akin yung plato. Inis kong utos sa kanya ito na po, senyora. Kaagad din naman niyang kinuha ang plato at iniabot sa akin. Pati na rin ang mga kubyertos. Hindi ka ba aalis ngayon? Tanong ko sa kanya habang kumukuha na ng kanin at ulam. Inilagay ko ang mga ito sa plato ko. Saan ako pupunta? Hindi mo ba pupuntahan si Athena? Bigla siyang huminto mula sa pagsubo niya ng pagkain sa bibig niya. Daddy, gusto ko pa yang balat, ani Crystal naman habang itinuturo ang lechon sa harapan namin, hindi niya pa nga nalulunok ang nasa bibig niyang pagkain, kaagad din naman siyang pinilasan ng kanyang ama at iniabot sa kanya. Eve, do you want me to go to Athena? Hindi ka na ba makapaghintay pa na mapunta sa Adam Bakar na yon? Sagot niya naman sa akin, kasabay ng pagdidilim muli ng anyo niya, Hindi siya ang iniisip ko. Hindi ba, ipinapahanap Zero, shut up, okay? Don't use that girl as an excuse to be free and do what you want. Napanganga ako sa sinabi niya. Makailang ulit nagpaikot-ikot sa isipan ko ang mga binitawan niyang salita. Ngunit hindi ko siya maintindihan. Wala akong maintindihan bakit parang sa akin naman napunta bigla ang sentro. Ang subject.
Hindi ba dapat si Athena? Siya lang naman ang mahalagang tao dito na hindi dapat mawala sa kanya. You only think about yourself. Do you know that? You should also think about my daughter. Our daughter, dagdag pa niya. May diin sa pagkakabigkas niya ng our daughter, muli akong napalsip hanggang sa ma-realize kong mukhang inaalala hiya ang magiging sitwasyon ng anak namin sa oras na magkabalikan na silang muli ni Athena. Pero maaari ding sarili niya lang din ang iniisip niya. Dahil sa oras na matuklasan na ni Athena na totoong nagkaanak siya sa iba, mas lalo lang nitong mapapatunayang totoong niloko siya ng boyfriend niyang ito na mahilig sumakay sa kandungan ng ibang babae. May resulta na ba ang safety test ni Crystal? Naisip kong itanong sa kanya. Yeh! Bigla akong napahugot ng malalim na paghinga para bang biglang napuno ang dibdib ko. Hindi na siguro ako magtatanong pa dahil sinabi na niyang si daughter or our daughter si Crystal. Nalaman na niyang totoo nga niyang anak si Crystal. Anong plano mo? Sa anak natin? Lalabas mo na ba siya? Hindi naman siya kaagad nakasagot. Bumuntong hininga din siya ng malalim. Saka na lang muna. Napahiling na lamang ako sa isinagot niya, sinasabi ko na nga ba, pero paano naman kung si Athena ang biglang tumapit sa kanya at humiling ng comeback? Anong naman ang gagawin niya? Makikipagbalikan kaya siya kung totoong si Crystal na ang mas mahalaga sa kanya ngayon? Napapaisip din ako sa maaaring reaksyon ni Athena o maaari niyang gawin sa oras na malaman na talaga niyang nagkaanak nga si Claude sa iba. Hindi ko pa naman kilala ang ugali ng babaeng yun. Anak, naligo ka na ba? Tanong ko kay Crystal matapos naming kumain. Opo, nanay. Pinalguan po ko ni Tata Laurel, sagot naman niya. Ngayon ay abala naman siya sa isang giant dollhouse na nasa sulok nitong silid ni Claude. Malapit sa partition glass wall ng balcony, nakahawi ang kurtina nito, kaya naman pumapasok dito sa loob ang liwanag mula sa labas. Hindi ko alam kung kailan niya yan binili o baka ipinabili na lang niya yan dahil wala pa naman yan dyan kahapon. Kumusta na rin kaya ang bedroom ni Crystal na sabi niya ay ipapaayos niya? Kapag okay na yon, pwede naman siguro kami doon ng anak ko kaysa naririto kami sa silid niya. Hindi magandang tingnan lalo't wala naman kaming relasyong dalawa. Dito ka lang muna, anak ha. Pupunta lang si nanay sa bus natin. Kukuha ako ng damit at maliligo ako sa likod bahay, nanay. Nandyan na po yung mga damit natin. Nilagay po nila dyan. Sabi daw po ni daddy ha. Ano? Natigilan naman akong bigla sa sinabi niya. Saan inilagay? Dito po, nanay o? Dito po nila nilagay. Mabilis siyang tumakbo patungo sa isang pinto na nasa tabi ng pinto ng banyo. Ang alam ko ay closet yon ni Claude, kaagad akong bumaba ng kama at sumunod din sa kanya. Hindi maaaring naririyan din ang mga damit namin ni Crystal. Bakit naman yon ilalagay dyan ni Claude doon po sa loob, nanay? Sama ng mga damit ni daddy. Pumasok na rin ako sa loob ng closet room. Hindi naman nakasara ang pinto nito, kaagad ding sumunod si Crystal at itinuro sa akin ang mga drawer kung nasaan daw ang sinasabi niyang mga damit namin. Dito po, nanay. Saka dito. Saka dito. Dito pa. Diyan po nila nilagay, kaagad kong binuksan ang mga drawer na itinuro niya. At gano'n na lang ang pagngangako nang mabungaran ko nga sa loob ng mga yon ang mga damit namin ni Crystal. Napakaayos ng pagkakapatas nilang lahat, hindi ako makapaniwala. Napatulala ako sa kanila, hindi kaya inilagay lang ng mga kasambahay na yon ang mga damit namin dito ni Crystal nang walang pahintulot ng amo nila? Siguradong magagalit nito si Claude. Naalala ko yung sinabi niya sa akin noong unang araw namin dito na hindi na namin kailangan pang ipasok dito sa loob ng bahay niya ang mga gamit namin. Anak, sinabi ba raw talaga ng daddy mo to? Siya ba ang nag-utos sa mga kasambahay na ilipat dito ang mga damit natin? Opo, nanay. Kailan? Kailan sinabi ng daddy mo? Sabi ni daddy bago siya alis. Kuha siya ng damit mo kanina sa Durabox at dinala sa ospital. Kung ganoon, kanina niya lang ipinautos noong ikinuha niya ako ng mga damit dito at dinala niya sa hospital. Yon ang ibig sabihin ni Crystal. Marami ang mga damit naming naririto. Siguradong ipinalipat niya lahat. Kumusta naman ang Durabox namin doon? Siguradong wala na silang laman ngayon, kumuha ako ng ilang piraso na ipapamalit ko. Kung gano'n na naririto na sila, pwede na rin kaming makigamit ng banyo niya, bakit pa kami bababa sa likod?
Mukhang dito na niya talaga kami ikukulong sa kwarto niya. Saan na nga ba nagpunta ang bakulaw na yon? Lumabas siya pagkatapos naming kumain ng pananghalian at hindi man lang nagpaalam kung saan siya pupunta. Dapat siguro ay linawin ko yan sa kanya na hindi pwedeng umalis nang hindi nagpapaalam sa akin. Tutal, ako ngayon ang boss sa aming dalawa. Tama. Sasabihin ko yan sa kanya mamaya. Sige na, anak. Bumalik ka na doon sa paglalaro mo. Maliligo lang si nanay. Huwag kang lalabas ng kwarto, ha? Opo. Diyan nga po ako ligo kanina eh. Doon, nanay sa malaking planggana. Planggana? Opo. Planggana. May malaki silang planggana. Kaagad na rin siyang tumakbo palabas ng closet room. Sumunod na rin ako sa kanya, ngunit nakita ko siyang bumalik na sa paglalaro niya sa giant dollhouse niya. Huwag kang lalabas ng kwarto, anak ha? Huwag ka ring pupunta sa balcony. Maliligo lang si nanay. Opo. Dito lang po ko, nanay. Very good, pumasok naman ako sa pinto ng banyo na nasa tabi lang nitong closet room. Bumungad sa akin ang isang malaking banyo na mayroong bathtub. Ito siguro ang sinasabi ni Crystal na malaking planggana. May nakaseparate ding shower room sa kanang bahagi. Nagtungo ako doon. Isinampay ko sa mga towel bar na naririto sa labas ng shower room ang mga pamalit kong damit. Napalingon naman ako sa vanity unit kung saan may salamin sa harapan nito. Napakunot ang noo ko dahil parang may natatanaw ako doong mga body care products na pangbabae at pangbaby. Kaagad akong lumapit doon at inispeksyon ang mga ito. Hindi nga ako nagkamali at mukhang mga bago pa ang mga ito. Para sa amin ba talaga ito ni Crystal? Nag-abala talaga siyang bilhan kami ng mga ito. Nakahalo pa ito sa mga ginagamit niya rin ng mga panlalaki. Take a shower. Ha? Napatalan ako sa gulat nang bigla kong matanaw sa salamin ang pagpasok bigla ni Claude sa pinto. Aano ka ba naman? Bak ka ba nang gugulat? Inis kong sigaw sa kanya habang hinahaplos ko ang dibdib kong napakalakas ng kabog. Stop drinking coffee. It's not good for your health. Kaagad ko na rin siyang hinarap. Tuluyan na rin naman siyang lumapit sa akin. Half-naked pa rin siya katulad kanina. Saan naman kaya siya nanggaling? Siguradong pinagpiestahan na naman ng mga kasambahay ang katawan niyang yan. Linawin mo nga sa akin itong ginagawa mo. Bakit mo ipinahakot dito ang mga gamit namin ni Crystal? Malinaw pa sa isipan ko yung sinabi mo sa akin noong unang araw pa lamang namin dito. Crystal is Dimith's daughter. Is we proven it, haven't isa? I would let her live on that bus when have a house for her. She's not comfortable there pati ako. Crystal certainly won't allow you to be there while she's here. Pero nagagawa mong tiisin siya, hindi naman ako malayo sa kanya. Nandyan lang naman ako sa labas. Makakaya mong matulog nang hindi siya katabi? Hindi kaagad ako nakasagot, ngunit nananatili naman akong nakatitig sa kanya ng matalim. Nasaan na yung bedroom niya na sabi mo ay ipapaayos mo? Doon na lang kami ni Crystal. Ilalayo mo naman siya sa akin, ganoon. We've only been together since you concerned her, hanggang ngayon na 4 years old na siya. I also want to be with her all the time, even until bedtime. Ngayon pa lang ako babol sa kanya. But I'm not si bad father to keep her away from you. I'm only thinking about her feelings. She got used to you and I know she loves you so much. Muli akong natahimik. Pero bakit parang hindi ako kumbinsido sa mga paliwanag niya? Iba kasi yung nararamdaman ko eh. Hindi ko maintindihan. Feeling ko idinadahilan niya lang si Crystal. O baka naman heto na naman ako. Umaasa sa wala hanggang kailan kami dito sa silid mo, kung ganoon. Hanggat gusto kong makasama ang anak ko. Muli akong natahimik at napabuntong hininga ng malalim. Hindi ko talaga maintindihan ang sitwasyon naming ito. Bakit nagkaganito? Okay. Lumabas ka na, maliligo ako pagtatapos ko na lang sa usapan. Dahil kahit yata pisain ko siya ng bonggang-bongga, hindi ko pa rin maiintindihan ang palabas niyang to, you can't take, shower give yourself. You also have to take off your back brace, para hindi yan mabasa. Tawagin mo na lang kaya ang isa sa mga maid. Sila na lang ang tutulong sa akin sa pagligo. They're gone. I've sent them away. What? Bigla akong napanganga sa sinabi niya.
Hindi ako makapaniwalang tumitig sa kanya. Bakit mo ginawa yon? Paano na sila? Wala na silang trabaho. Pasasahurin ko pa rin naman sila. At pansamantala lang yon. Tayo lang munang tatlo sa bahay na ito ngayon. Except for our guards at the gate. Gusto mo bang sila na lang ang tumulong sa'yo sa pagligo? Sira ulo ka ba? Si Crystal na lang. Crystal can't reach your back at baka madulas pa sila. Hindi mo sila masasalo maaalalayan. Siguradong marami ng libag ngayon yang likod mo. Halos malaglag ang pangako sa huli niyang sinabi. Wala akong libag. Are you sure? Hubad na. I'll give you a bath. Tigil-tigilan mo ko, Claudel, mamanyakin mo lang ako. Kalalabas ko pa lang ng hospital, shut up, can you? Do you want our daughter to hear your foul words? Pinaningkitan ko siya ng aking mga mata. Hayan na naman siya. Ginagamit na naman niya ang anak namin. Subukan mo lang na may gawin ka na naman sa akin bukod sa pagligo. Alalahanin mong may deal tayo, hindi ko napigilang dumuro sa harapan niya. Ano naman ang gagawin ko sa'yo? You're daydreaming again. Bilisan mo na, hubad na. Hindi ka naman talaga masarap. Namilog bigla ang mga mata ko sa sinabi niya. Napakalinaw niyon sa pandinig ko. Hindi ako masarap. Talaga lang, Cloud de la Vega. Mabilis ko nang hinubad sa harapan niya ang suot kong blouse, kaya naman lumantad sa harapan niya ang mapipintog kong dibdib. Hindi ito maliit katulad ng sinabi niyang wala raw akong dede. Naliitan pa siya dito. Kulang pa ba ito? Yung size 36 iko na bra ay sikip pa sa akin. Hindi pala masarap. Ang kapal din naman ng mukha mong sabihin sa akin yan, matapos mong paghahalikan ang buong katawan ko at sipsipin ang lahat ng katas ko. Isinunod ko namang ibinaba ang suot kong cotton pants, kasama na rin ang panty ko. Ngunit dahil hindi ako makayukod ay umabot lamang ito hanggang sa mga hita ko. Sapat na rin upang makita niya ang ii ko. Sige, paliguan mo na ko. Pero huwag na huwag kang magkakamali. Hanggang kuskos sabon ka lang sa katawan ko. Huwag na huwag mong kalilimutan ang deal natin. Siya naman ngayon ang hindi nakasagot. Kitang-kita ko kung paano tumitig ang mga mata niya sa malulusog kong dibdib, gano'n na rin sape ko. At kitang-kita ko rin kung paano nagtaas-baba ng paulit-ulit ang Adam's apple niya sa liig. Pumayag ka ba sa deal kong yon? Parang hindi ko narinig kanina ang pagsang-ayon mo. Ano? Napahinto akong bigla sa sinabi niya, taimtim siya ngayong nakatitig sa akin, habang bumababa rin ang mga mata niya sa mga labi ko. Lumabas na ako noon ng banyo, di ba? Didn't hear you agree to DVC deal aabat him. Ganot na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang bigla na amang niyang hinigit ang batok ko palapit sa kanya at marubdob na hinalikan ang mga labi ko. Nagulat ako. Parang huminto bigla ang mundo ko. Ngunit dinig na dinig ko kung gaano kalakas ngayon ang kalabog ng puso ko. Naging mapusok ang pag-angkin niya sa mga labi ko habang nararamdaman ko na ang pagsakop ng palad niya sa isa kong dibdib. Oh, no, Claudie. Natulos akong bigla. Hindi ako nakakilos at parang hinihigop ang lakas ko sa paraan ng paghalik niya sa akin. Nakakalasing nakakabaliw kahit anong panlalaban pa ang ginagawa ko sa sarili ko ngayon. Napakapit ako ng mahigpit sa mga braso niya. Nagsusumigaw ang isip ko na hindi ito maaari. Kailangan ko na siyang pigilan. Tama na ang ginawa niyang pag-angkin sa akin noong nakaraang gabi lang ngunit hindi sumusunod ang katawan ko. Wala akong lakas para itulak siya. Nanginginig ang mga ugat ko sa mga sandaling ito at para akong hinihipnotismo ng mga labi niyang mapusok at mapaglaro naramdaman ko ang mabilis niyang paghila paibaba sa suot kong pajama at panty ko. Hanggang sa tuluyan na silang mga laglag sa sahig binuhat niya ako sa pang-upo ko at hindi niya pa rin binitawan ang batok ko. Sa takot kong baka malaglag ako at mawawasak na naman ang likod ko ay iniyakap kong bigla ang mga braso ko sa liig niya. Ganon din ang mga hita ko sa baywang niya, ngunit malapit na akong maubusan ng hangin dahil sa patuloy niya pa ring pagsil sa mga labi ko. Nasa loob na ng bibig ko ang dila niya at gumagalugad na doon. Hindi ko na rin mapigilan pang ipikit ang mga mata ko. Naramdaman ko ang paglalakad niya. Maingat ang pagkakabuhat niya sa akin. Hanggang sa maramdaman ko na ang paglapat ng likod ko sa malamig na tiles. Binitawan niya ang batok ko kasunod nyon ay pagpatak sa amin ang tubig na nagmumula sa itaas.
Tila nagising ang diwa ko sa mga bagay na iyon. Naimulat kong bigla ang mga mata ko at pilit na inawat na siya mula sa pag-angkin sa mga labi ko. Nagtagumpay naman ako at pareho kaming naghabol ng aming paghinga, ngunit hindi niya pa rin ako binitawan. Gahibla lamang ang pagitan ng aming mga mukha sa isa't sa. Si Cloud, baba mo ko. No. I want you. I want you right now. Marinya namang bulong sa mukha ko habang mabilis na nagtataas baba ang dibdib niya. Segundo lang din ang pagitan ng bawat pagtama sa mukha ko ng mainit niyang hininga. Masakit pa ang likod ko. Please, wag ngayon, pakikiusap ko na sa kanya. Wala pa naman akong nararamdamang kirot ngayon, pero paano mamaya kapag pinasok na naman niya ako? Mapupuwersa na naman ang likod ko sa bawat pagbayo niya sa akin. Hindi siya sumagot at nanatili lamang nakatitig sa akin. If just going to taste you now. Muli na naman niyang inangkin ang mga labi ko. At sa mga oras na ito ay ramdam ko ang pagsuyo niya. Maalab at parabang may ibig na naman siyang ipabatid. Katulad na lang naramdaman ko rin sa kanya noong nakaraang gabi. Bumaba rin ang mga halik niya sa lig ko. Pinaadanan niya ng dila niya at sinipsip ang ilang parte ng balat ko doon. Wala pa akong ligo at saka, akala ko ba hindi ako masarap? Bakit ganito na naman siya sa akin ngayon? Baka nga may naipon na akong libag buhat kagabi katulad ng sinabi niya kanina si Cloud. Ananaway ko sa kanya pero parang iba ang naging dating sa tainga ko ng pagbigkas ko sa pangalan niya. Maihimig ito ng pag-ungol. No, nababaliw na naman yata ako. Tigilan mo ang pagiging marupok, Roxanne. Cloud, tama na. Nahigit ko ang aking paghinga nang mabilis siyang bumaba sa dibdib ko at sinakop ng mainit niyang bibig ang isa kong kaagad na gumapang ang kakaibang init at masarap na sensasyon sa mga ugat ko at himaymay ko. Lalo na nang umpisahan na itong paglaruan ng dila niya, kasunod ang mararahan niyang pagsipsip. Mas nakaragdag ito sa sarap na nararamdaman ko hanggang sa tuluyan na naman akong madarang sa apoy. Daman. Wala na. Talo ka na naman, Roxanne. Napakalakas niya para may angat ako sa tils, kaya naman tumapat na sa mukha niya ang magkabila kong dibdib. Hindi na siya mahihirapan pang yumuko, umangat din ang mga hita ko sa baywang niya. Hinawakan niya ang mabibilog kong so at marahang minasahe. Kabilaan niya ring sinipsip ang magkabila kong na tuluyan ng nagpalimot at nagpawala sa katinuan ko. Hindi ko na napigilan pa ang mapayakap ng mahigpit sa ulo niya at mas isubsob pa siya sa dibdib ko. Patuloy naman na bumabagsak sa kanya ang mahinang tubig na nanggagaling sa showerhead. Basang-basa na rin ang katawan ko, ngunit hindi na ako makaramdam pa ng panlalamig. Nararamdaman ko na rin ang pag-iinit at pamamasa ng kong nakapres ng husto sa tiyan niyang bikil-bikil sa abis. Tumitibok na rin ito ngayon at ramdam ko ang unti na niyang pagkagutom. Cloud. Bumabang muli ang mga kamay niya sa pang-upo ko at kabila ang pinisil ang mga pisngi nito. Tila mas lalo naman akong nabuhayan sa ginagawa niya. Ginyan niya rin ang balakang ko upang tuluyang makuskos ang isko sa tiyan niya. Parang mas lalo namang nag-init ang gitna kong yon na alam kong naglalawa na ngayon. Cloud, hindi ko na mapigilan pa ang paglakas ng mga ungol ko dahil sa patindi ng patinding init na nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Binitawan niya ang mga ko at muling umangat ang mga labi niya sa lig ko. Muli niya itong pinadaanan ng mga halik na parabang gutom na gutom. Muli niya ring binalikan ang mga labi ko at maalab itong inangkin. I'll put you down. Want to taste your sweetness, baby? Hinihingal niyang bulong sa mga labi ko, sinalubong ko ang mga mata niyang nag-aalab. Hindi pa man ako nakakasagot ay kaagad na akang inalalayan na makababa. Inalis ko ang mga hita ko mula sa pagkakayakap sa baywang niya. Nasa mga kilos naman niya ang pag-iingat. Put your leg on his shoulder, muli nilyang bulong bago niya saglit na sinil muli ans mga labi ko. Samantalang ako ay napatulala na at ang mga binitawan niyang salita ay nagmistula ng ipu-ipo sa isipan ko. Paikot-ikot ito doon at nag-ietso sa pandinig ko. I'm going to give you a bath now. I can't wait until you get better. Anyang muli bago niya tuluyang nilakasan ang buhos ng tubig mula sa showerhead. Inalalayan na rin niya ako, patungo sa gitna at sinimulang sabunin ang buong katawan ko. Nawala na nga yata ako sa katinuan dahil buong oras na akong natulala sa kanya. Anong ibig niyang sabihin sa mga sinabi niya? Kanya lang ako.
Matapos naming maligo ay tinulungan niya rin ako sa pagsusuot ng mga damit ko, lalong-lalo na ng underwear ko na siyang nahihirapan akong isuot dahil kailangan ko pang yumuko, isang duster na lamang ang isinuot ko. Mayroon din pala ditong extrang brace na siyang una niyang ipinasuot sa akin kanina. Akala ko tuloy ay wala na akong magagamit. Nabasa na yung isa at pinatutuyo niya sa balcony. Napapatitig ako sa kanya sa ginagawa niyang ito sa akin at sa mga ikinikilos niya. Kakaibang-kakaiba siya ngayon, wala naman na akong narinig pang salita mula sa kanya, habang tinutulungan niya ako paglabas namin ng closet room ay naabutan naming natutulog na si Crystal sa carpet, sa tabi ng giant dollhouse niya. Nakatulugan na niya ang paglalaro, nakatulog na ang prinsesa, ani Cloud, bago niya ito marahang binuhat. Inilipat niya ito sa ibabaw ng kama. Maingat ko namang kinumutan ang anak namin at hinaplos ang noo. Darating ang mga kontraktor ngayong araw para sa renovation ng room ni Crystal. I have designs ready here. Just choose which design you want, ani Cloud. Kasunod ang pagbukas niya sa drawer ng bedside table, inilabas niya mula doon ang ilang piraso ng papel at iniabot sa akin. May napili ka na rin ba? Alanganin ko namang tanong sa kanya habang tinatanggap ito. Meron naman. Baka lang kasi magkaiba tayo ng taste since lalaki ako. Baka magmukhang panlalaki ang room ni Crystal. May point naman siya, ininspeksyon ko ang lahat ng mga larawan na naririto. Pero ang gaganda nilang lahat. Pwede bang lahat na lang sila? Does she have a favorite cartoon character? Maganda rin sigurong decor yon ng room niya. I saw your blankets and pillowcases on the bus, with a frozen print. Is that what she likes? Bigla akong napatingala sa kanya sa sinabi niyang yon, nga. Gusto niya talaga yon. Favorite niya si Elsa and Anna. Bigla akong napangiti. Siguradong magugustuhan yon ni Crystal. Napansin ko ang pagtitig sa akin ni Cloud, kaya napahinto ako at kaagad na binura ang mga ngiti ko. Alright. Go tayo sa frozen theme decor with Elsa and Anna. Don't leave this room while the workers are there. Sage. Sino ang mag-aasikaso ng merienda nila habang gumagawa sila? Naalala kong pinaalis na niya ang mga katulong. Tithe, nami-miss ko tuloy sila. Nasanay na akong naririyan lang sila sa paligid namin. Hindi pa sila gagawa ngayon. Kukunin lang muna nila ang mga sukat ng room. Oh, okay. Just rest for a while. Go to sleep. Don't go out. Napanguso ako sa paraan ng pag-utos niya, tumalikod na rin siya at lumabas ng silid. Napabuntong hininga ako ng malalim, na ninibago ako sa ikinikilos niya ngayon. Parang ang bait-bait na niya. Sana'y palagi na lang siyang ganyan. Hindi ko rin makalimutan yung mga sinabi niya kanina sa loob ng banyo, matapos na naman niya akong lapain. Hindi pala ako masarap pero umulit pa siya, hindi kaya may sakit siya. Bipolar. Pabago-bago kasi ang ugali niya. Mukhang mas dapat pa yata akong matakot ngayon sa kanya, na isipan kong magtungo sa balcony. Hindi rin naman kasi ako makakatulog pa dahil basa ang buhok ko. Alauna pa lang ng hapon at magpapahangin na lang muna ako sa labas, na alala kong bigla ang phone ko. Siguradong nasa bus iyon. Gusto ko sanang kunin pero mahigpit ang utos ni Cloud. Baka maging tigre na naman siya kapag sinuway ko siya, tumanaw ako sa bakura ng buong kabahayan. Ngunit bigla akong napanganga nang matanaw ko sila Beth at Olga sa hardin. Abala sila sa pagpuputol ng mga rosas. Akala ko ba pinaalis sila ni Cloud? Nagsinungaling lang ba siya sa akin para magawa niya ang gusto niya? Walang niya talagang lalaking iyon. Nascam na naman niya ako. Lumibot ang paningin ko sa buong paligid upang siguruhing wala si Cloud at hindi ako maririnig. Hindi ko naman siya nakita. Olga. Beth, kasambahay. Malakas kong tawag sa mga kaagad, din naman silang lumingon sa akin at mumiti. Iwinagayway nila sa akin ang mga hawak nilang pulang rosas. At Roxanne. May kailangan ka po, tumakbo si Olga papalapit sa balcony na kinaroroonan ko. Kaagad na, akala ko, pinaalis kayo ng amo nyo, kaagad kong tanong sa kanya. Ko, ano pong pinaalis, ate? Bigla namang nangunot ang noo niya. Hindi ba niya kayo pinaalis? Sabi niya pinaalis na daw niya muna kayo. Hindi po, ate. Wala pong sinasabi sa amin si Sir. Kita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata habang nakatingala siya sa kinaroroonan ko. Hala!
Hindi kaya paalisin na niya kami? Kailan po niya sinabi, ate? Bigla siyang naghisterya, Olga, ano yon? Sinong paalisin? Paalisin tayo ni Sir. Kaagad din namang tumakbo si Beth, papalapit sa kanya, paalisin na yata tayo ni Sir, Beshi. Paano na? Hindi na natin makikita ang yuming katawan ni Sir. At saka yung mabibilog niyang puwet. Yung 8 packs abs niya. Paano na ang pangarap kong mahawakan sila? Paano na ang pantasya ko, Beshi? Hindi pwede ito. Hindi. Hindi tayo aalis dito. Magwiwelga ako. Bigla akong napangiwi sa mga pinagsasabing iyon ni Olga. Manahimik ka nga. Mahiya ka nga kay Ate Roxanne, saway naman sa kanya ni Bethe. Ano nang ang gagawin natin ngayon? Paano na ang trabaho natin? Plano ko pa namang bumili ng iPhone 14 na Pro Max. Wala na, Beshi. My heart hurts. Elot's so broken right now. Halos mabingi ako sa mga pagpalakat na yon ni Olga at Ahe. O negatibo, Sir Olga. Tawag pansin ko sa kanya, tumahimik ka. Tanungin muna natin si Sir naman sa kanya ni Beth. Saway baka nagkamali lang ako ng pandinig sa senyo kanina. Pasensya na, what's going on here? Bigla naman kaming napalingon kay Cloud na bigla na lamang dumating mula sa ilalim nitong balcony. Kaagad din niya akong tiningala dito sa itaas. What are you doing there, Roxanne? I told you to rest inside. Basa pa nga ang buhok ko, Hindi ako makakatulog nito, inis kong sagot sa kanya, Sir. Paalisin niyo na po ba kami? Ano pong nagawa naming mali? Bakit naman po bigla-bigla naman, Sir? May kasalanan po ba kami na hindi namin alam? May nagawa po ba kami? Hindi po ba ako masarap magluto? Parang awan niyo na isero, Sir. Kailangan po namin ng trabaho. Maglumuhod na si Olga sa harapan ni Cloud. Halos hindi naman kaagad nakasagot ang siraulo nilang amo. Muli niya akong nilingon dito sa itaas. Sabi mo pinaalis mo na sila, ani ko sa kanya. Sinamaan ko siya ng tingin. Napakasinungaling, para lang siya ang magpaligo sa akin sa banyo, at sinipsip na naman ang katas ko, tinalikuran ko na lamang sila at muli na akong pumasok sa loob. Muli akong bumalik sa kama at nahiga sa tabi ng anak ko. Nakahinga din ako ng maluwag dahil naririyan pa pala ang mga kasambahay. Ang buong akala ko ay pinaalis na niya talaga ang mga yon. Iba na rin kasi ang dating nila sa aming mag-ina. Napakababait nila at maasikaso sa amin ni Crystal. Parang pamilya na rin namin sila, bahala na nga magpaliwanag sa kanila ang amo nilang bipolar. Nakatulugan ko na ang inis sa kanya at magdidilim na ang paligid ng magising ako. Pasado 6:00 na ng hapon. Napahaba ang tulog ko. Wala na si Crystal sa tabi ko. Anak! Hinanap ko siya sa buong paligid, ngunit hindi ko siya makita. Naisipan ko nang bumangon at bumaba ng kama. Crystal! Nagtungo ako sa balcony, ngunit wala rin siya doon. Sinuyod ko ang banyo at closet room, ngunit wala din siya sa mga yon. Siguro ay nasa labas na siya. Hindi man lang ako ginising ng batang yon. Pwede naman na siguro akong lumabas din, wala naman na siguro diyan ang mga kontraktor na sinabi Cloud kanina. Hindi ko rin alam kung dumating ba sila o ano. Ngunit palapit pa lang ako sa pinto nitong silid nang bigla na itong bumukas at bumungad si Crystal, nanay. Dala kami ni Daddy ng pagkain. Ha? Napatingin ako sa ama niyang nasa likuran niya. May itinutulak itong serving cart na puno ng mga kung ano-anong pagkain. May kasama din itong mga pulang rosas, hindi ba ito yung pinuputol nila Beth at Olga sa hardin kanina? Kami ni Daddy nagluto, nanay. Ako po naghugas ng gulay. Talaga? Nasaan ang mga tata mo? Umalis po sila. Umalis? Binalingan ko ang kanyang ama at binigyan ng matalim na tingin. Pati bata, tinuturuan mong magsinungaling. I'll let them go on vacation for a few days. They will come back here too. Inayos niya sa mini-table ang mga dala nilang pagkain. Hindi mo naman na kailangan pang gawin yon. I'm the boss. They also need to rest and enjoy themselves. Feeling mabait na amo, bulong ko sa sarili ko habang umiikot ang mga mata ko. May sinasabi ka? Sabi ko, ang bait mo. Grabe. Ninisihan niya naman ako bago niya ipinagpatuloy ang paghahayin ng pagkain sa mesa.
Hanggang kailan kaya mananatili sa katawan niya ang anghel na sumapi sa kanya ngayon? Sana idyan na lang siya habang buhay. Sabay-sabay kaming kumaing tatlo sa mesa. Hindi ako makapaniwala na sinisilbihan niya kaming dalawa ni Crystal. Halos subuan na lang niya kaming dalawa at hindi na namin napapansin pa ang sarili naming mga plato. Napakasaya naman ni Crystal sa buong oras na iyon. Para kaming happy family, matapos naming kumain ay siya ang naglinis sa katawan ni Crystal sa loob ng banyo. Ako naman ay wala ng plano pang maglinis ulit ng katawan ko. Baka kasi hindi lang tubig na naman ang maging panlinis ko, kundi pati dila ng lalaking yon. Mabango pa rin naman aksero, noon hindi man lang ako pinagpawisan sa silid na ito dahil malamig naman ang klima sa lugar na ito. Ngayon nga ay binuksan na ni Claude ang aircon kaya naman mas lalo pang lumamig ang paligid, siya na rin ang nagbihis sa anak namin. Inayos ko naman ang mga pulang rosas na dala niya kanina sa isang vase na naririto. Wala naman siyang sinabi kung para kanino ang mga ito. Pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto namin, tulak muli ang serving cat. Bahala siyang maghugas ng mga yan sa kusina. Kasalanan naman niya yan. Ayaw niya akong palabasin ng kwarto, di ba? Nanood kami ng television ni Crystal. Ngunit kaagad ding nakatulog ang anak namin. Isang oras ang lumipas na hindi pa rin umaakyat si Cloud. Pinatay ko na ang TV, binuksan ko ang pinto at sumilip sa labas. Napansin kong isa-isa nang namamatay ang mga ilaw sa ibaba ng mansion. Kaagad akong bumalik sa loob ng silid nang matanaw kong bigla ang anino ni Cloud na naglalakad na patungo sa hagdan. Pinatay ko rin ang ilaw sa kisame bago ako nagmadalin bumalik sa kama at nagtulog-tulugan. Nakaon naman ang mga lampshade sa magkabilang bedside table, kaya naman kahit papaano ay may malamlam na liwanag pa rin kami dito sa loob. Hindi nagtagal ay naramdaman ko ang pagbubukas ng pinto. Hindi niya naman inion ang ilaw sa kisame, dahil walang naramdamang pagliwanag ang talukap ng mga mata ko, pinakiramdaman kong mabuti ang kilos niya. May narinig akong tila pagbukas ng kabinet. Bahagya kong idinilat ang mga mata ko. Natanaw ko siyang nakaharap sa gear rack. Tumayo siya at doon ko napansin ang isang bote ng alak at baso na ngayon ihawak na niya. Nagtungo siya sa pinto ng balcony at lumabas. Hinila niya na lamang ang kurtina at ginawang panabing sa pinto. Hindi ko natuloy matanaw ang ginagawa niya doon, na pahinga ako ng malalim. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng mga ginagawa niyang ito sa amin. Bakit hindi pa niya pinupuntahan si Athena, gayong naririyan na ito sa malapit, magpaliwanag na lamang siya ng mabuti para magkaayos muli sila. Umayos na lang akong muli ng pagkakahiga at hinintay na antukin akong muli. Sumasakit na ang ulo ko sa akaisip sa mga nangyayari. Hindi nagtagal ay muling humawi ang kurtina at pumasok siya. Dagli kong ipinikit ang aking mga mata. Naramdaman ko ang muli niyang pagbubukas sa kabinet. Siguro ay ibinalik na niya doon ang alak. Segundo lang ay muli rin itong sumara at naramdaman ko na ang papalapit niyang presensya. Unti-unti nang lumakas ang kabog ng dibdib ko, lalo na nang lumundo ang kama sa aking tabi. Natigilan ako. Bakit nandito siya? Bakit hindi siya doon nagtungo sa kabilang kama, sa tabi ni Crystal? Pakiramdam ko ay lalabas na ang puso ko mula sa dibdib ko. Mas lalo pang lumakas ang kiii nito nang maramdaman ko na ang tuluyan na niyang paghiga sa tabi ko. Naramdaman ko pa siya sa ibabaw ko, ngunit hindi ko malaman ang ginagawa niya. Idinilat ko ng kaunti ang aking mga mata at nakita ko ang ginawa niyang paghalik sa noo ng anak namin. Muli rin siyang bumalik sa tabi ko. At gano'n na lamang ang paninigas ko nang yumakap siya sa akin. Nalalanghap ko ang amoy alak, ngunit mabango pa rin niyang hininga, naramdaman ko rin ang paglapat ng mainit niyang mga labi sa sentido ko. "I don't know what's happening to me right now," bulong niya sa ulunan ko, ngunit malinaw pa ring nakarating sa pandinig ko, naguguluhan ako sa sarili ko. Hindi ako nakagalaw, pakiramdam ko ay nagrambulan na ang mga lanman loob ko sa katawan ko. "Naguguluhan ka?" "Piwes, ako rin. Naguguluhan na rin ako sa iyo."